Mukhang makatotohanan pero gawa pala ng artificial intelligence o AI ang isang viral video ng mga sikat na Hollywood stars. Ang bagong video tool na nakakalikha ng tila makatotohanang pelikula, inalmahan ng ilang nasa industriya dahil may peligrong kaakibat. Nakatutok si Oscar Oida. Ginulat ka rin ba ng video na ito? Napapaniwala o napaisip ng gusto? Kumakalat ngayon yan sa social media. Pero bago pa man umasang may bagong pelikulang pinagtatambalan ngayon sina Tom Cruise at Brad Pitt, dapat niyong malaman na ang eksenang yan gawang AI o artificial intelligence lamang sa pamamagitan ng Seedance 2.0. Ang bagong AI video generator app na inilunsad ng ByteDance. Di gaya ng mga naunang AI generator, sa Seedance, mas realistic, mas pino ang video. Ang mga galaw, mas makatotohanan. Iisipin mong tunay na pelikula. At kumpara sa mga dating AI generator, di hamak na mas madali na umano itong gamitin. Yung Seedance prompt to video. Literally, magsusulat ka lang ng eksena, lagay ka ng dialogue, gagawin na niya. Pati nga music kung gusto mo maglagay ng music. So I feel na ibang level na to. Dati kasi piecemeal yan gawa ka muna ng picture, animate mo yung picture, then lalagyan mo ng boses. Pag pinagtagpi-tagpi mo yan, minsan medyo wonky yung labas Pero napadali man ito ng gusto ang paglikha ng mga makatotohanang video, may kaakibat din itong peligro. Ang naglalaban naman dyan is, on the one hand, dinemocratize mo na yung tool. Anyone can use it. Pero that's also where the risk is. Kasi since kahit sino na lang pwede gumawa and the effort is pretty low, mataas din yung chance na people will use it for many things like fraud, identity theft, politics. Yan yung kinakatakutan ng mga tao. Just like any digital media or creative tool, mahirap na rin siya ma-detect. Pinaka-vulnerable daw sa pang-aabuso sa teknolohiyang ito ay yung mga personalidad. The risk of identity theft. Kunyari, gamitin sila sa mga scams. And this has happened to journalists, for example, or actors na biglang may ni-endorse na silang product na hindi nila alam. Ang Walt Disney Company nga, nagpadala na ng cease and desist letter laban sa ByteDance, kaugnay sa kanilang AI video tool na Seedance 2.0. Sa ulat ng Reuters, inaakusahan ng Disney ang kumpanya na gumamit ng mga copyrighted na karakter mula sa mga franchise tulad ng Star Wars at Marvel Cinematic Universe nang walang pahintulot. Samantala, sinabi ng ByteDance sa BBC na palalakasin nila ang mga safeguard upang maiwasan ang hindi otorisadong paggamit ng mga karakter at anyo ng mga sikat na personalidad sa kanilang AI video tool na Seedance 2.0. Ang tanong, may paraan ba para ma-regulate ang mga ganitong klase ng tool? Ang nagiging parang solution ng government is to ban or to block. Which is delikado rin, no? Kasi if you're banning and blocking, number one, pinapenalize mo yung mga users na benign because of a few people na who are using it for bad things, no? Walang pinag-iba yan sa sabihin mo you're gonna ban the internet or you're gonna ban Photoshop. Hindi naman pwede rin, no? So I think yun yung balancing act na kailangan natin dyan sa mga bagay na yan. Sa huli, babalik pa rin daw sa ating mga users ang responsibilidad para matiyak na magagamit ng maayos ang mga ganitong klase ng teknolohiya. Yung konteksto pa rin, nagpapatawa ka lang ba talaga or meron kang pinalalabas? And again, that is beyond a matter of opinion, beyond a certain level, ano ka na, propagandist ka na, diyan ka mag-iingat. The moment you start using mga Hollywood actors, mga journalist, artista, even if it's for fun, lalo na politicians, I think we should be very careful about that. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.